Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Balita. ACS Balita. RH. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Araw tayo ng Huwebes, 18 sa buwan ng Hulyo, taong 2024. ACS Balita. Pilipinas kabilang sa may pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa ASEAN region. Ayon yan sa Asian Development Bank. ACS Balita. 6 na inmates sa Davao Prison and Penal Farm nakapagtapos ng kolehiyo habang nakakulong. ACS Balita. Ating Pangulong Rodrigo Duterte buhay na buhay. Nagpapakalat ng fake news na siya ay patay na, binatikos. ACS Balita. Presyo ng itlog pinangangambahang tumaas pa. ACS Balita. Maynila, ikalima sa pinaka-risky o mapanganib na lungsod sa buong mundo para sa mga turista ayon sa isang pag-aaral. ACS Balita. At kita ng mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough o Bao de Masinloc, bumaba umano ng 60%. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Balita. Aynos Anthony Taberna at Jerry Baha, makakasama niyo sa balitaan hanggang mamayang alas 8 ng umaga dito po sa ACS Balita. Ito si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Balita. ACS Good News. Simulan natin ang balitaan sa pamamagitan ng mga good news. Inaasahan ng Asian Development Bank o ADB na mangungunang Pilipinas sa may pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa buong Southeast Asian region ngayong taon hanggang sa 2025. Partikular na rito ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa na inaasahang mapananatili sa 6% ngayong taon at 6.2% naman sa 2025. Parehas ito ng pahayag ng International Monetary Fund o IMF na inaasahan namang mangunguna pa rin ang Pilipinas sa may pinakamabilis na paglago sa buong Southeast Asia at ikalawa naman sa buong Asia sa susunod na 2 taon. ACS Good News. Good news pa rin ho tayo dito sa ACS Balita sa 2x2. Nagtapos sa kolehiyo ang 6 na persons deprived of liberty o PDL sa Davao Prison and Penal Farm. Ito ay sa ilalim ng College Education Behind Bars partnership program sa pagitan ng pamahalaan, non-governmental organizations at state universities and colleges. Ayon kay Commission on Higher Education Secretary Popoy De Vera Chairman Popoy De Vera, sa pamamagitan ng programa, nabigyan ng pagkakataon ang mga PDL na makapag-aral at makapagtapos sa kolehiyo ng
libre. Dahil dito hinikayat ni De Vera ang iba pang higher education institution na makiisa sa programa para mabigyan din ng pagkakataon sa edukasyon ang mga PDL. Magugunitang nasa 88 PDL na ang nakapagtapos sa ilalim ng nasabing programa, habang 177 estudyante naman ang inaasahang mag-enroll ngayong school year. ACS Balita. ACS Balita. RH. Sa iba pa nating mga balita, 6:10 ng umaga, pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang umanay pagpanaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panayam ng DZRH. Sinabi ni Roque na hindi rin siya nagtataka sa kumalap na balita dahil ito na ang ikalawang beses na lumutang ito. Inapakam din ng dating kalihim ang mga nagpakalat ng maling balita kasabay ang panawagang tigilan na ito, bagamat makatutulong ito para lalong lumakas daw ang Duterte brand. Pinabubulaanan ko po, pinasisinungalingan ko na wala na po sa piling natin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko po alam kung ano ang mahihita ng mga nagkakalat nito. No? Dahil pag pumanaw po ang dating Presidente Duterte, lalong lalakas lamang ang Duterte brand. No? So sa akin po, tigilan na nila yan. Ang tinig ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. ACS Balita. Posibleng tumaas naman hanggang sa 20% ang presyo ng itlog sa Pilipinas ngayong pagsisimula ng pasukan. Anong kinalaman ng pasukan sa mas mahal na itlog? Patay sa monitoring ng Department of Agriculture, nakapako ngayon ang presyo ng medium size na itlog sa 5 pesos at 50 centavos hanggang 9 pesos kada piraso. Ngunit sabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, posible itong tumaas pa pagsapit ng Burmonths dahil na rin sa inaasahang paglakas ng demand kasabay ng pagbubukas ng klase ayon sa July 29. Pero ayon kay Philippine Egg Board Association President Francis Uihera, sa katunayan nagsimula na ngang nagmahal ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan dahil umano sa epekto ng third quarter syndrome. ACS Balita. Ikalima naman ang Maynila sa itinuturing na pinaka-peligrosong syudad sa buong mundo para sa mga dayuhang turista. Batay sa Forbes Advisor, nakalista ang Maynila sa delikadong lugar na may 91.49% na score. Ikasyam naman ang Maynila sa usapin ng crime risk. Ikalima sa personal security risk. Pangpito sa health security risk. Pangsyam sa infrastructure security risk. At pang-12 sa digital security risk. Nangunguna naman sa pinakapeligrosong lungsod sa buong mundo ang Caracas sa Venezuela. Sinundan ng Karachi sa may Pakistan, ikatlo ang Yangon sa may Myanmar, at ikaapat ang Lago, Nigeria. Itinuturing naman na safest city o pinakaligtas para sa mga turista ang Singapore. Sinundan ng Tokyo, Japan. Ikatlo ang Toronto, Canada, ikaapat ang Sydney, Australia, at ikalima ang Zurich sa may Switzerland. ACS Balita. Nasa 60% nang nawala sa kita ng mga mangingisda sa Scarborough Shoal o Bao de Masinloc dahil sa pinatupad na fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ng grupo ng mga mangingisdang pamalakaya na inilahad na halos 4,000 piso na lamang ang kinikita ng mga mangingisda kada linggo, wala sa dating 10,000 piso. Sabi ng grupo, bagamat hindi naman sila nakaranas ng harassment, ay tumindi naman ang presensya ng Chinese vessel sa lugar dahilan para mas hindi sila makapangisda ng maayos. Sa ngayon, nakikipag-ugnay ng grupo ng mga mangingisda sa iba pang kasamahan sa lugar upang alamin ang kanilang sitwasyon. ACS Balita. ACS Balita. Yan ang unang bahagi ng ating balitaan dito pa rin sa ACS Balita. Ayon sa Anthony Taberna at ka Jerry Baha, makakasama niyo ho sa ACS Balita. Ito po si Edniel Parrusa. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 6:14 ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ay, 6:19 ng umaga, nagbabalik po ang programang 2x2 sa Laser H at sa puntong ito ng palatuntunan, ito pa rin ho ang ACS Balita. ACS Metro. Puntahan naman natin ang mga balita sa Metro Manila. Metro Manila ngayon. ACS Metro. Sa ganap na oras na 19 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, puntahan natin ang sitwasyon ni RH number 6 Sherwin Alfaro. Ay sandamakmak na basura! Sandamakmak na basura ang nakahambalang dyan sa dagat-dagatan sa Caloocan. Tinambayan niya ni RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, magandang umaga. Ano nang amoy dyan sa dagat-dagatan? Bukod sa amoy dagat, amoy basura na rin to. Itong dagat-dagatan. Antakin mo, nagsusulang dagat ng basura. Itong magdamag na basura ang inilabas sa mga residente na ano mo yung kinalkal. Ano, tignan mo, yung ate, ito na empleyado to ng environmental service ng lungsod ng Caloocan. Pero ang pakiusap natin doon sa mga residente na kapag maglalabas ng basura, kapag nandito lang yung truck, doon sa kabilang side itong dagat-dagatan sa may along Dagat-Dagatan Avenue dito sa Caloocan, merong trash bin na malaki na trailer na kinakargahan palagi ng basura ng mga residente. Pero dito sa side na to, sa northbound side, mantakin mo, hinihilera dito yung mga basura ng mga residente sa Magdamag at tuwing umaga kinukuha naman ng basurero ng Caloocan, pero magmimistulang sinaboy yung maintindihan yung pagtadugyot ng lugar. Pero mo sinaboy dito sa isang harapan to ng isang establishmento na hindi na ginagamit, pero itong isang building dito nakapadlock kasi dito na nilalabas yung mga basura sa may tapat to ng Orca Solutions. Ayan, bago umakit ng flyover nitong skyway ng Caloocan. Malaman natin ate, ano oras normally dumadaan yung basurero? Ito oras. Ano yun? Magdamag na inilalabas sa mga residente yung mga basura, ganyan? Wala, kung ito'y nakabalot ng maayos sana, di ba? Sherwin. Nakalkal ng hayop. Ng mga ngalakal, yung mga kumukuha ng mga mapapakinabangan pa, sila yung nagkakalkal dito. Kaya naman, tignan mo naman, parang binuhag-hag yung mga basura. Ang problema, nagdadaanan yung mga estudyante. Yan, nagtatakip na lang sila ng mga ilong. Ayun, no? Dahil nangangaligasa. Sherwin, Tataka na lang si aso ko. Binabanggit mo na pag ganitong oras, araw-araw dumadaan kamo yung truck dyan, pero yung ganyan ba karami ng basura, sa magdamag lang yan o isang araw lang yan? Oo, isang araw lang daw to na basura. Mm-hmm. Imagine mo yung dami ng basura, yung epekto nito sa mga nagdadaan dito. Lalo na, kapag ito'y kumalat na mapunta sa kalsada, maaari pa maging sanhin ng disgrasya. Diba? Tama lang pala yung pangalan, dagat-dagatan eh. Parang dagat na ng basura yung lugar na yan sa Caloocan, Sherwin? Oo, yun, ang apilan natin kay Mayor Along na sana maagapan itong problemang ito. Ayun may isa pa pala Kung maaari. May isa pa pala. Dalawang tumpukan yan ng basura na nadaanan natin. Meron pang isa doon sa kabilang side sa may C3. Mm-hmm. Ayan, tignan mo, binuyang-yang ng mga nangangalakal sa iniwan na dito sa kalsada. Ang masama sana, dapat hindi sinisira yung sisidlan ng mga basura. Itong mga sarado, Sherwin, na parang mga warehouse o mga establishment. Ano yung mga yan? Yung mga tinambakan ng basura sa tapat, to? Sure ba tayo? Mga non-functional. Non-functional. Non-functional na establishment to. Pero nandito sa may kanto ng Tulya mismo. Yan, Tulya Street. Kaya kung nakikinig si Mayor Along, makita niya yung sitwasyon dito sa lugar
At mga syempre tatapon lang din ito, mga residente lang din dito. Mm-mm. Yan, ito yung komunidad. Sila lang din pala yan amuhin nila yan. Langhapin nila ang kanilang pinaghirapan. Oo, yun lang ang samantignan na nandito ka, akit ka sa Skyway, makikita mo to at nadaan ka rito, papunta ka ng Malabon, makikita mo yung nisisan ng mga basura na nasa kalsada. Buti nga't may matagal nagwawalis na taga-environmental service ng City of Caloocan. Kaya lang, para nga wag lang maagapan na wag umabot sa gitna ng kalsada yung basura. Sa dinami-dami ng basurang yan, Sherwin, na pinapakita mo ngayon sa live YouTube at Facebook video natin, maging sa RHTV, isa lang si ate na nagwawalis, sasayos dyan. Oo. Pag isa lang siya, para mga 3 bloke ito na ganito ng tambakan na winagwag. At majority nung nakikita natin basura, panay plastic, mga styrofoam, at mga lahat component plastic, yun na nakakatakot dahil tag-ulan, kanina ang alas 4 madaling araw, umulan dito may Caloocan, magiging sanhi pa to ng pagbabara ng drainage kung aadurin to. Tignan, nasa kanal na nga nasa kanalang daanan ng tubig yung mga basura, maaring maging sanhi ito ng pagbabara na maaring maging pagbabalik ng pagbaha dito sa dagat-dagatan. Yan ang 8 News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, maraming salamat. RH6, Sherwin Alfaro. Metro Manila ngayon. ACS Metro. Ilan pang mga balita dito pa rin sa Metro Manila. ACS Balita. Viral sa social media. Viral ngayon ang ginawang umano'y napakatarik na rampa sa bahagi ng EDSA Busway sa may film station sa Quezon City. Ito ho'y para doon sa mga sa mga persons with disability o PWD. Pinuna kasi ng mga netizen ang ginawang PWD ramp ng MMDA dahil masyado umano itong matarik at delikado, partikular na sa mga naka-wheelchair. Kahit mismong mga PWD, hindi sang-ayon sa rampa at sinabing hindi rin nila ito kayang akyatin, lalo kung wala namang kasama. Ngunit iginiit ng MMDA na may height restriction kasi ang MRT na kailangan sundin, kaya hindi naipamtay ang elevator sa footbridge. Maging ang Department of Transportation na katuwang ng MMDA sa konstruksyon ng rampa, aminadong hindi nasunod ang tamang sukat nito. Sa ngayon, habang inaayos pa ang problema, maglalagay muna ng rubber mats upang maiwasan ang pagkadulas sa rampa at magtatalaga rin daw ang MMDA ng mga kawani para umasiste sa mga PWD. ACS Balita. Kayo naman ginawa na kayo ng rampa, gusto nyo pang magamit. Boss Artie, okay na yung photo op pagtapos buksan yung rampa, di ba? Ginawa na kayo ng rampa, gusto niyo pang magamit. Para naman di kayo sanay. Sa Pilipinas, wala namang gumagamit ng footbridge. 6:27 ng umaga. Kaya nga lang, mga PWD kasi yun Diba? Ay baka naangguluhan lang ng picture. Hindi kaya doon lang sa larawan na nag-viral sa social media. Kayo naman ACS Balita. Paghihiganti sa management ng hotel ang motibo ng sumukong suspect sa una pumatay o suspect sa pagpatay sa Australia National at 2 iba pa sa lungsod ng Tagaytay. Ayon sa Cavite Police, kaugnay ito ng pagsibak sa suspect na si alias Ronel nang siya'y pool attendant pa lamang ng hotel dahil sa umano'y pagnanakaw. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw sa report kung paano nakapasok itong suspect sa hotel para gawin ang krimen. Hawak na ng Tagaytay City Police si alias Ronel habang inasikaso ang pagsampa ng mga reklamo matapos itong sumuko sa Tuy, Batangas. Samantala, inilipad sa Australia ang 11 lalaking biktima, itong foreign juror, habang dito naman sa Pilipinas ililibing ang bangkay ng kinakasama nitong Pinay at kanilang anak. ACS Balita. Magkakasa ng sariling investigasyon ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa umano'y pagbibenta ng organs o kidney sa loob mismo ng institusyon. Ito'y makaraang masangkot ang isang nurse ng NKTI sa bentahan ng human organ at maaresto ng National Bureau of Investigation ang 3 individual na nagbabay and sell pa ng mga organ ng tao, gaya na lamang ng bato o kidney.
Samantala, nagbabala ang Department of Health sa mga mauhuli sa bentahan ng organ dahil ito ho ay kaso ng human trafficking. ACS Balita. Bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos na o sa pinakahuling ulat sa Bayan Survey ng Pulse Asia. Batay sa resulta ng survey, 2 puntos ang nabawas sa approval rating ni PBBM ngayong Hunyo matapos makakuha ng 53% mula sa dating 55% noong Marso. 5 puntos din ang nawala sa kanyang trust rating na mula sa dating 57% ay naging 52%. Pinakamalaki ang nabawas kay PBBM sa Luzon na 9 na puntos ang ibinaba na makakuha ng 57% approval mula sa dating 66%. Samantala, kapansin-pansin ding naungusan ni PBBM si Vice President Sara Duterte o naungusan si PBBM ni VP Sara matapos umakyat ang ikalawang pangulo o pangalawang pangulo ng 2 puntos pagdating sa approval ratings at makakuha ng 69% noong Hunyo kumpara sa dating 67% noong Marso. ACS Balita. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 6:30 ng umaga. Magbabalik tayo, makalipas ang ilang paalala. Standby! Diyan naman ho sa night market ng Divisoria ba? Tambak din ang basura. 6:30. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 6:35 ng umaga. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Balikan natin ang mga sitwasyon sa labas ng ating himpilan. Metro Manila ngayon. Nakahuling mga pangyayari sa Metro Manila ngayon. Diyan naman ho sa lungsod ng Maynila. Nakatambak din ang mga basura mula sa night market sa Divisoria. Tinutukan niya ni RH29 Boy Gonzales. Boy, magandang umaga. Good morning, Edniel. Mukhang tinanghali yung pag-akot ng basura dito sa Divisoria dahil sa alas 6:36 na. Dito pa rin yung mga tambak na basura na iba't ibang mga galing sa mga pinaparasyon gulay na itinitinda sa night market sa Divisoria. Dahil ayon sa mga tauhan ng Lunel Management, Waste Management, na nagbuka na traffic yung truck na patungo dyan sa pinaka-dam site sa Pier 18. Kaya isang truck na lang to para mahakot na itong basura na nagmula pa sa night market dito sa Divisoria. At yung mga dito sa Kabanan, mula dito sa may Waluna ay makikita natin na yung bago ka dumating ng Ilaya, ando na inipon na yung mga basura para ikakarga na lamang sa truck ng Lunel. Pagkatapos noon ay magsasagawa naman ng flushing ang mga tawa ng MDRRMO para ma-flush, mabugahan ng tubig itong kaban ng Recto Avenue para muling luminis at maging maayos pagka dumaan na yung napakaraming motorista dito sa naturang lugar. Yan yung sitwasyon. Napuna lang natin, medyo dati pag dumarating tayo ng alas 6 ng umaga rito, wala nang mga basura na nakatambak dito sa kaban ng Recto Avenue, lungsod ng Maynila. Maraming mga kabayan tayo namamalagi ngayon dito sa Carmen Planas sa Tondo side ng Divisoria. So boy, yan yung boy, na-traffic. Yan lang ang dahilan, na-traffic. Nahuli. Na-traffic lang. Pero kapag hindi naman na-traffic, alas 6 pa lamang ng umaga, ay makikita mo malinis na. Malinis na itong yung kaban ng Recto Avenue. At alas 6 kasi ang
ang night market hanggang bago mag alas 5 ng umaga, Edniel, ay nagsisimula ng ang tawag dito, ligpit yung mga vendor sa night market. Kaya pagdating ng umaga ay malinis na itong naturang lugar. Kaya sa ngayon, ang dahilan lamang kaya nakatambak pa yung mga basura dito ay posible na traffic na yung mga truck papunta ng good morning. Papunta ng pier. Kaya ibig sabihin, pati yung ilang mga residente kasi kapag nade-delay yung dating ng mga truck, Edniel, ay ang dating nito ay nata-traffic sa pinaka-dam site dyan sa Pier 18. Boy, ang tanong ko naman sa iyo, na pangalawang tanong, sino ba kasing naglinis ng Maynila? Sabi mo, regularly, nahahakot naman yan. Sino bang mayor kasi ang naglinis ng Maynila? Si Mayor Isko Moreno. Ayun ba? Si Mayor Isko Moreno, kaibigan mo. Kaibigan ko. Hindi ako kilala ni Yorme. Pangalawa kong tanong. Kumbaga saan? Ano ngayon ang tawag nila ngayon ay kanya-kanyang mula nung magpahayag na tatakbong muli si Isko Moreno bilang alkalde ng Manila ay may mga ilan ng mga opisyal na in-appoint ni Isko ay nag-resign na. Halimbawa yung hepe ng NTPB na si OIC ng NTPB, nag-resign na yun nung Lunes pa. Nag-design na bilang OIC ng Manila Traffic and Parking Bureau. Meron na palang Boy? Meron na palang formal declaration si Yorme na babalik siya sa Maynila? Oo, kaya nag-usap yan nung nung isang araw, nag-usap sila. Kaya ang sabi nga ni may post si Mayor Hani Lacuna. Ang sabi niya, ito yung sabi niya, yung magano siya, kinokonsidera niya na yung nag-desisyon ni Isko. Parang magkapatid yan ang tawag nga ni Isko kay Hani Lacuna ay ate. Kasi kilalang na isa sa mga tumulong kay Isko nung sa kanyang pagsisimula ng kanyang sa politika ay yung ama ni Mayora Hani Lacuna na si late Vice Mayor Danny Lacuna. Yan yung ngayon, yung mainit na politika sa Maynila ngayon at may mga inaasahan pa na magbibitiw sa pwesto at yung iba naman nag-aantabay kung papalitan sila ni Mayora Hani Lacuna. Yan yung sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Kaya maraming nangangambang ang nag-aantabay ngayon kung tatanggalin na sila o hindi si Mayora Hani Lacuna. Ito si Ivo Gonzales para sa Kauna-Una sa Pilipinas. Disaris. Balik sa iyo, Ednel, mula sa Divisoria. Yon, ang man from Manila, si RH29, Boy Gonzales. Metro Manila ngayon. Nagdala sa atin sa ganap na oras na 4:42 ng umaga. Dito pa rin sa programang 2x2 sa DZRH. Hahataw ng doble, babanat ng doble, hahambalos ng doble, hahataw, babanat, hahambalos ng todo. Ang tandem ng bayan, Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Maaga
may mga paggalaw na sa mga political situations natin sa 2025. Dito sa Caloocan, nagdeklara na ho si formally. Hindi po ba mayroon ng announcement si former Senator Sonny Trillanes na siya ay kakandidato bilang alkalde ng Caloocan? Habang dito naman sa mahal na syudad ni RT Ray Taladro dito sa lungsod ng Maynila, pumupormang babalik si Yorme. Narinig niyo si Boy Gonzales, parang may na pala, may mga paggalaw na pala sa City Hall. May mga nagre-resign na at may mga nag-aabang pa kung sila'y tatanggalin o magre-resign. Bilang konsiderasyon nga sa pagtatangkang bumalik sa Maynila ni Mayor Isko Moreno. Dyan ho sa Marikina, malupit din ho ang politika dyan. Kahit ho yung mga national programs ng pamahalaan, magugulat ho kayo, may pangalan ho ng mga mistulang kakandidato ho para sa susunod na taon. Sobrang lakas ho ng Marikina kung ang ibang syudad, wala pa hong kadiwa outlet na nagbebenta ng 29 pesos na bigas. Halimbawa lamang ito example lang ito. Doon ho sa syudad na yan na binabanggit ko, dalawa na ho yung outlet nila. Agad-agad! Yung iba wala pa, sila meron ng dalawa, agad-agad. Yung isa ata kay ganito tapos yung isa kay ganyan. May ganun ho ba? May ganun ba, Pilipinas? 6:45 na ho, bangon na, gising na, magkape-kape na ho tayo. Balikan ho natin ang Northern NCR maya-maya lamang. Tayo'y magbe-break lamang muna at padaanin ilan ho sa atin hong mga hanap buhay. Oras 6:45 ng umaga. Number 1. 6:48 ng umaga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang dagat-dagatan sa pagkakataong ito sa area naman ng Malabon. Nandun pa rin si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, may winner na ba ang ating promo? Yes, Edil, dahil kanina habang tumatawid tayo sa may kanto ng Pampano, saka nitong dagat-dagatan na avenue, may dumikit sa atin na ito naglalakad pa kanina. Ngayon kailangan sasakyan dito sa parking area. Kuya, pangalan mo? Ako po si Ron Rodriguez. Si Ron, at kayo ay papunta na sa trabaho. Papunta na sa trabaho ngayon. Pero sabi mo kanina, sino paborito mo announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha at si Anthony Taberna. 2x2. 2x2, Anthony Taberna, Jerry Baha. Meron kang 1,000 pesos. At syempre, meron din kayong DZRH t-shirt. Eto, sandali. Ayun, inaapat ko lang. DZRH t-shirt saka grocery bag mula sa DZRH. Ano masasabi mo, kuya? Maraming salamat sa DZRH. Saka sa 2x2 sa kay Sherwin Tampara. Ayun, happy anniversary sa inyo. 85th anniversary ng DZRH. Ang kauna-una sa Pilipinas. Kaya naman, sa nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kaya susunod duminan natin sa DZRH Malakas Promo. Arch number 6, Sherwin Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Sherwin Alfaro, live mula dyan sa lungsod ng Malabon. Humahataw sa komentaryo 2x2. Pagdamutan nyo na ho ang inyong likod, medyo may naoohan si Katunying na engagement ngayong morning habang si Ka Jerry Baha ay nandoon sa kanyang pangilang tinatantosan ni Boss Greg pangilang linggo na raw And then nakabakasyon si Ka Jerry Baha. Hanggang 8 in the morning, makakasama niyo ho ngayong araw ng Thursday. Ito pa rin po si Edniel Parrosa.
Metro Manila ngayon. Balikan natin ang sitwasyon sa mga lansangan. Metro Manila ngayon. O ito na ho, yung binabanatan at inaangalan nyo hong PWD footbridge. Marami dyan sa Quezon City. Kung hindi OA sa taas na footbridge, controversial namang rampa. Mamaya ho, babalikan ho natin yung footbridge na yan. Metro Manila ngayon. Wala sa Northern NCR, puntahan natin itong Southern Metro Manila. Ang atindero umaapila raw ng interbensyon kay PBBM dahil sa mahal na presyo ng manok. Kaya yung mga mamimili, habang wala pang mura, tumatakbo sa frozen o yung chilled na chicken. Nandyan si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Intervensyon kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga tindero ng manok sa isang palengke dito sa National Capital Region. Bagamat muna nasa 250 pesos ang kada kilo sa ibang pamilihan, sinabi ng mga nagtitinda kagaya ni Nanay Robela Sales na tumuma ng kanilang benta dahil sa 210 pesos na pagsipa sa presyo ng karne ng manok. Hinit na raw ang iminahal ng kanilang paninda sa loob lang ng ilang araw mula sa normal na 180 hanggang 190 pesos kada kilo. Kaya naman ang kanilang mga suki, inaaway sila at nagsilipatan na sa mga frozen na mas mura ng 40 hanggang 50 pesos ang presyuhan. Sabi naman ng supplier na si Kuya Norman de la Cruz, posibleng magmahal pa ang manok dahil sa tumaas na farm gate price na itinulak naman umano ng mahal na patuka at pahirapang paglaki ng mga alaga. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga panayam sa mga nagtitinda at supplier. Ayan, tanong natin sa presidente. Diba? Sabi niya, mababa. Hindi sa sariwa, frozen ang pinakamalaki. Opo. Kasi kung ikaw magtitinda, siyempre yung mas mababa. Oo. Kagato naman, pinakalaban natin. Opo. Ang laki ng diferensya, 40. Mas mahal po ang... Kahit sa baboy, sana makarating kayo, no? Okay. Oh, magsusona na po. Unahin nyo, sabi nga niya, diba? Ni Jaime, kailangan nyo. Kay Mayura. Hindi lang kay Mayora, presidente. Presidente. Si Jaime, dapat lahat yan, yun ang ano, lahat. Kita, sila makita ko, ulayan niya. Oo, yun ang, sabi nga nila, pagkain unahin. Yarin, lahat na. Pero posible pang yung 210 na yon tumaas. Kaya sana huwag naman ako. Sinaganda na po. Bilihan natin. Opo nga eh. Ilang linggo na raw po na mahal ang itlog? Ano pong dahilan doon sa pagmahal ng farm gate price? Wala po. Minsan po wala po. Yung manok eh. Hindi makalaki. Sa mga ang itlog, humina rin ang bentahan dito sa Pasay City Public Market dahil sumipa rin sa 235 hanggang 265 pesos ang kada tray mula sa dating 175 hanggang 255 pesos lamang. Pinakamura na kada peraso ay 730 pesos mula sa dating 6 pesos habang pinakamahal naman ang 830 hanggang 10 pesos mula sa dating 750 pesos. Inaasahan din ng DA ang 20% pagsipa pa ng presyo ng itlog sa pagsisimula ng pasukan. Pakinggan naman natin ang ating panayam sa egg vendor sa Pasay. Saka mahal daw po yung patuka. Panahon din. Taglamig. Oo. Kumusta naman po yung benta ngayon? Matumal? Mahal? Hindi naman papaubos yung isang buwan. Hindi naman masyado. Pero hindi ganun kalakas? Pero hindi kami nag-stock ng marami. Kasi? Oo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Maraming salamat Giselle Ricafort. Nag-ikot na malengke dyan sa Southern Metro Manila. Metro Manila ngayon. Ang MMDA, action na. Babantayan itong kontrobersyal na rampa para sa mga PWD dyan sa EDSA Busway sa Quezon City. Area nakatutok, hindi pa ho ito PWD Malayo pa rin sa senior.
Oo, batang-batat, malakas na malakas. RH5 Val Gonzales. Val, magandang umaga, Val. Edel, magandang umaga. 3 beses yung pumanhik at pumanaog dito sa kampanya ko. Masarap sa katawan pero kung ikaw ay senior citizen, mukhang mahirapan ka. Yan yung sentimiento rin at binanggit sa atin dito ilan sa mga dumadaan dito. Sa bagong gawa lamang ito, Edel, na Philam Station, busway station, dito sa kabanan ng EDSA, dito sa bahagi ng Yakit City. Naging controversial ito matapos kumalat sa social media itong panganib na o hindi maayos na pagkakagawa nitong rampa na ito na bahagi nitong Philam Station, nitong EDSA busway dito sa Quezon City. Ang isa niya medyo hindi ganda rin project. Dapat ang sapatos mo matindi yung spike. Dahil kung hindi, papadaos-dos ka. Padaos-dos ka rito sa rampa na ito na akong gawa naman ng Metropolitan Manila Development Authority. Pero ang maganda, Edel, ang maganda rito, ang sabi ng MMDA, pababantayan na nila ng kanilang personnel para nang isa ganun umalalay doon sa mga PWD at mga senior citizen na dadaan dito sa lugar na ito. Kung makikita mo rito sa aking likuran, halos wala pang dumadaan dahil medyo hindi pa ngayon rush hour kung pag-uusapan ay yung mga dami ng mga sumasakay dito sa o dumadaan dito sa EDSA busway sa mga oras na ito, Edwell. Ito ay bagong gawa lamang, 3 yung elevator nito. Val, ayun. Napaka-convenient. Napaka-convenient. Itatanong ko nga dapat, Val, kasi nakikita ko sa gilid mo, parang may elevator naman dyan, di ba? Gumagana ba yung elevator? Ay gumagana, bagong-bago ito. Bagong gawa PWD friendly itong elevator dahil mayroong panghawakan. Itong panghawakan, itong tatlong mga elevator na ito na bagong gawa. Kaya conveniente, pero ito lang, dito lang medyo may konting question yung ating mga kababayan. Ito rampa na ito na kung ikaw ay galing dun sa ibaba, aakyat ka ng elevator, pagkatapos ikaw ay dadaan dito sa pinakamahabang hallway kung saan mang direksyon ka pupunta. Ito yung mayroong question dun sa ating mga kababayan. Pero ang solusyon, ang Metropolitan Manila Development Authority, pababantayan na raw nila ang kanilang person. Val, sabi mo pababantayan ng MMDA. Ang tanong, may tao na ba dyan yung MMDA? Wala pa. Wala pang nagbabantay. Natauhan ng MMDA. Pero umpisa pa lang ngayong araw, siguro hanggang mamaya, meron nang amando rito ng mga tauhan ng MMDA kung sino man yung itatalaga para umalalay doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga senior citizen at mga PWD na dadaan dito sa rampa na ito na bahagi ng Philam Station dito sa EDSA Busway. Wala rito sa Quezon City para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH. Back to you, Daniel. Nagbabalita ng live sa Quezon City, si Val Gonzales. Metro Manila ngayon. Kayo naman ang ganda naman pala, no? Maganda kasi bago, may elevator pa nga gumagana, tapos may hagdanan din pala doon sa gilid oh. Kung ang sapatos mo medyo madulas, wag ka gumamit ng rampa, pang PWD nga Wala ka namang gulong sa paa. Doon ka magagdang ka. Ito lang yung issue dahil inamin mismo ng DOTR na medyo hindi nga medyo hindi sukat. Ayun. So may pag-amin din naman ng pamahalaan. Pero in the meantime, at least tatauhan ng MMDA. Yun nga lang alas 7 na ng umaga, sakto yung punto, wala pa hong tao dyan ng MMDA. Sana magpadala ng tao dyan at may makaalalay doon sa atin ng mga kababayan. Lalo pat mag-rush hour na. Kung hindi man na rush hour na, oras na ho ng biyahe ng ating mga kababayan. 7 o'clock in the morning. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live
live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide, at netwide. DZRH, pangunahing balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Pangunahing balita! Narito na ho ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita! Torture videos ng Pogo workers nalantad sa investigasyon ng Kamara. Pangunahing balita! Kaso ng pagpatay sa mag-asawang Australian at Pinay sa isang hotel sa Tagaytay City, case closed na para sa pulisya. Pangunahing balita! Pangulong Bongbong Marcos nasa huling mga yugto na raw ng kanyang paghahanda para sa ikatlong State of the Nation Address. Pangunahing balita! Vice President Sara Duterte seryoso sa designated survivor remarks at hindi pagdalo sa SONA. Pangunahing balita! Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, nag-date kagabi. Ilang araw bago ang SONA. Pangunahing balita! At approval at trust ratings TPBBM tumaas ng 14 points dito sa Metro Manila. Pangunahing balita! Yan ang ating headlines ng mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Huwebes, 18 na sa buwan ng Hulyo taong 2024. Aynos Jerry Bahat, Anthony Taberna, nakakasama niyo ho hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita! Pangunahing balita! Pangunahing balita! Pilipinas, inilantad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Joint Motu Proprio hearing ng Senate Committee on Public Order and Safety at Games and Amusement Board. Ang mga video ng pagpapahirap sa mga empleyado ng Pogo Hub halos hindi masikmura ng mga kongresista. Ang pinanonood na video ng pag-torture nakuha sa mga Pogo Hub sa ni-raid, gayon din ang iba pang mga klase ng pang-abuso gaya na lamang ng isang babaeng pinukpok ng metal pipe sa ulo at katawan, isang lalaki na kinukuryente habang nakaposas at walang damit. Nasa 5 clips ang ipinakita ng PAOK sa komite. Dahil sa matinding nilalaman ng torture videos, pinatigil ang streaming ng videos. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, chairman ng komite, ay sexual torture din silang nakita at makikita na pinaparusahan ng mga hindi sumusunod. Gift ni Congressman Fernandez, kita sa video ang mga kasamaan na nangyayari sa mga pogong maituturing na pambabastos sa ating pamalaan. Nabatid na ang mga babaeng pinaparusahan na isang nagtatangkang tumakas at inihinalang nag-leak ng impormasyon sa otoridad kaugnay ng mga illegal na aktibidad sa nasabing Pogo Hub. Suportado ng business groups ang rekomendasyon ng Department of Finance kay Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan nang ipagbawal ang Pogo o yung Philippine Offshore Gaming Operations. Pinangunahan ng Makati Business Club ang panawagan at iginiip na hindi kawalan ng Pogo pagdating sa kita at investments ng Pilipinas. Paliwanag ng grupo, katumbas lang ang 0.2% ng gross domestic product ang kontribusyon ng Pogo investment. 0.2% lang ng GDP ng bansa. Baliwala o man ito dahil sa laki ng mawawala sa bansa, bunsod naman na mga krimen na kinasasangkutan ng Pogo. Habang nakaapekto rin ang iligal na aktibidad na sangkot ng Pogo pagdating sa bilateral at multilateral relations.
ng Pilipinas. Ura ng iniulap ng Philippine National Police, 55% mula sa 31 na kaso ng kidnapping na kanilang naitala mula 2022 ay may kinalaman o may kaugnayan sa Pogo. Itinuturing ng pulisyang sarado na ang kaso ang pagpatay sa isang Australian national sa kanyang misis at kasamang Pinay o anak sa isang hotel sa Tagaytay City makaraang sumuko ang suspect. Kusang sumuko sa alkalde ng Tuy, Batangas ang 33 anyos na si alias Roger Oronel, dating attendant ng The Lake Hotel. Inamin ng suspect ang pagpatay sa mag-asawang Australia na sina David Fisk at Lucita Cortez. Kanilang manugang na si Mary Jane Adra Cortez. Itong suspect ay dating empleyado ng nasabing hotel ngunit na-terminate o nasibak ang kontrata noong Marso dahil sa kaso ng pagnanakaw sa isa sa mga kwarto ng nasabing negosyo. Paghiganti ang sinasabing motibo ng suspect dahil tinanggihan ng management ng hotel ang kanyang hinihinging back pay. Samantala, inamin din itong suspect na kinuha niya ang relo, gold ring at sapatos ni Fisk matapos siyang gawin ng krimen, kaya naharap siya sa kasong robbery at multiple murder. Halos tapos na ang speech o talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa araw ng Lunes. Ayon sa Presidential Communications Office, walang naging schedule si PBBM kahapon upang mabigyan ng oras itong paggawa ng kanyang talumpati. Sa Hulyo 22, nakatakda ang ikatlong SONA ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, nakalatag naman na ang ipatutupad de seguridad sa Lunes na Task Force SONA na pinangungunahan ng Philippine National Police habang magpapakalap naman ng MMDA ng kanilang mga sariling mga tauhan aabot sa mahigit 1,000 para mamduhan ng traffic at bantayan ang mga rally sa mismong araw ng SONA. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi biro ang kanyang pagtatalaga sa sarili bilang designated survivor. Pero sabi ni VP Sara, hindi rin ito isang bomb threat. Ayon sa pangalawang Pangulo, maraming hindi nakakuha, maraming hindi nakagets sa kanyang punto ng gawin ang kanyang komento, ngunit ang bagay na ito ay hindi na umano kailangang ipaliwanag pa. Una nang sinabi ni VP Sara na itatalaga niya ang sarili bilang designated survivor nang ipahayag na hindi siya dadalo o hindi siya present sa araw ng SONA sa Lunes, July 22. Ang designated survivor sa Estados Unidos sa Limbawa ay itinatalaga kung ang presidente ay makikipagpulong sa lahat ng opisyal kasama ang mga constitutionally designated successor o yung mga nakalinya na ho para maging Pangulo, gaya ng VP, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice. Sakaling may maghanap na malagim na insidenteng maaring ikasawi ng presidente at lahat ng successor, again, sa US halimbawa, otomatikong manunumpa ang sinumang cabinet member na siyang designated survivor bilang presidente. Nag-break muna si Presidente Bongbong Marcos mula sa kanyang hectic na schedule ilang araw bago ang kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni PBBM ang larawan kung saan makikitang nag-date sila. Ayun, First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi lang pala tinapos ang SONA speech, nakipag-date din ng ating Pangulo. Nakasulat sa caption ni PBBM ang mga katagang date night again. Finally, habang kapansin-pansin naman sa larawan na mayroon silang dinabasang menu. Hindi na pa malinaw kung saang lugar itong ginawang dinner date ni PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Alas 7:12 ng morning, sa kabila ng 2% na pagbaba sa nationwide approval rating, nakatanggap naman ng 14% na pagtaas ang ratings ng Presidente Bongbong Marcos dito sa Metro Manila. Batay sa survey ng Pulse Asia, sumipa sa 61% mula sa 47% ang approval rating ng Presidente sa NCR. Samantala, tumaas din sa 59% ang trust rating ni PBBM, 4% mas mataas kumpara sa lumabas na resulta noong Marso. Sa kabuuan, bumaba naman ng
9% ang trust rating ni Marcos Jr. sa Luzon, 3% na mas mababa sa Mindanao, habang mananatili ang rating niya o nananatili ang kanyang ratings sa Visayas. Nagkasundo ang Pilipinas at China na gumawa ng emergency hotline ulit na magagamit sakaling maulit ng sagupaan o tensyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magdang dalawang bansa ng kasunduan na kanilang pinangalan ng Arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communication Mechanisms. Sa ilalim nito magbubukas ng direktang linya ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga tanggapan ng Pangulo o lider ng dalawang bansa. Bukod dito, magkakaroon din ng karagdagang channels o medium para sa komunikasyon hinggil sa mga maritime issues kung saan ang mag-uusap ay ang mga opisyal ng DFA at ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Nakikipag-ugnayan na ngayon ng DFA sa nasabing bansa hinggil sa pagpapatupad ng naturang kasunduan. Sa pagbabalik na ating mga pangunahing balita sa ating showbiz news, sino itong pabling na aktor? Ano yung pabling na aktor, Boss Arte? Pabling na aktor daw nakahiwalay lang sa misis. May anak daw sa isang dating singer-actress. Ang detalye at ilan pang mga may init na balita, malalaking istorya sa aming pagbabalik dito pa rin ho sa Pangunahing balita. 7:15 ng umaga. 18 na ng umaga. Pangunahing balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin ho sa Pangunahing Balita. Pangunahing balita. Kayang matrace ng Armed Forces of the Philippines kung sino ang nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news patungkol sa kanila. Yan ang binigyan diin ni Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, kasunod ng kumalat na chismis na nag-walk out umano ang top general sa command conference noong nakalipas na mga araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Padilla na may paraan upang malaman kung sino ang nagbibigay ng maling impormasyon kaya't madali nila itong makakasuhan. Ngunit mas concern ng sundutahang lakas ang mga inosenteng netizens na nagagamit sa pagkalat ng fake news. Iba kasi yan, sir, no? May misinformation, may disinformation leading towards fake news. Yung iba, basta po nabasa nila, ikakalat nila kahit legitimate po yung account. Yun po yung one thing that tinututukan natin kasi innocently nadaanan lang ng feed nila tapos isi-share nila, sir, no? Without really verifying the veracity of those reports. Yun po yung panawagan natin, no, sa ating mga kababayan na kapag kaduda-duda naman po yung mga ulat na nababasa nila, hindi na lang po nila sana sila yung agents of proliferation of this fake news. Ang tinig ni Colonel Francel Padilla. Narerespeto ni incoming Education Secretary Sani Angara ang ginawang pagbibitiw ng ilang mga opisyal ng Department of Education. Ayon sa incoming Secretary, normal lamang naturang hakbang lalo na sa isang tanggapang nagpapalit ng liderato. Una nang sinabi ni outgoing DepEd spokesperson at Undersecretary Michael Poa na kanilang pagbibitiw ay para bigyan daan ng bagong leadership ng kagawaran para makapili ng kanyang mga itatalagang mga bagong opisyal. Tinangka ni Vice President Sara Duterte na pigilan ng 5 opisyal ng Department of Education na magbitiw o mag-resign sa kanilang mga tungkulin. Kwento ni VP Sara, inimbitahan niya sa dinner ang mga undersecretary, assistant at assistant secretaries ng ahensya matapos niyang mag-resign sa gabinete. Dito daw sinabi ng VP Sara sa mga opisyal na huwag silang magbibitiw maliban na lang kung sila ay tatanggalin sa susunod na magiging DepEd Secretary. Paliwanag ni VP Sara kung marami at sabay-sabay na aalis sa mga opisyal, makakasama nga raw ito para sa DepEd. Gayunpaman, hindi umano siya pinakinggan ng kanyang mga kasama. At nagpatuloy pa rin sa kanilang resignation bago umupo si incoming Secretary Sani Angara sa DepEd. Kabilang sa mga nagsumite ng resignation letter sa DepEd ay sina spokesperson Yusek Michael Poa,
o si Yusek Michael Poa at 4 pang iba. Pangunahing balita. Kumpiyansa si Senate Minority Leader Coco Pimentel na wala nang balasahan sa liderato sa Senado sa pagbubukas ng ikatlong sesyon ng Kamara sa araw ng Lunes. Ayon kay Pimentel, dapat bigyan ng mapayapang panahon si Senate President Cheese Escudero na makamit ng kanyang mga nais na mapagtagumpayan para sa Senado. Samantala, umasa naman ang mga senador o ang senador na mababanggit ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang ikatlong sona ang sektor ng agrikultura, pabahay at magiging posisyon ng pamahalaan sa operasyon ng mga pogo dito sa bansa. Pangunahing balita. Nanindigan si Commission on Elections Chairman George Garcia na walang magbibitiw sa mga opisyal ng poll body. Ito'y sa gitna ng kontrobersyal na kinasasangkutan ng COMELEC kaugnay ng mga paratang laban sa kanila dahil sa kontrata ng Miro Systems na gagamitin sa 2025 elections. Naniniwala si Garcia na gawa-gawa lamang ng mga troll. Troll farm ang panawagan sa social media para sa kanilang resignation. Ayon sa poll chief, ang mga pag-atake laban sa COMELEC ay naglalayon lamang na guluhin sila at hadlangan sa kanilang paghahanda para sa paparating na halalan sa susunod na taon. Alas 7:22 ng umaga, hinimok ng mga taga-suporta ni dating Manila Mayor Isko Moreno na muli siyang tumakbo sa pagka-alkalde ng Maynila sa darating na midterm elections. Ito ay sa gitna ng mga ulap na tatakbong uli si Mayor Isko sa politika at pagkalas niya sa partidong Asenso Manileño na partido nila Manila Mayor Hani Lacuna. Hati na rin ang mga ulap ng mga kaalyado umano ni Moreno pati na rin may mga reports na rin na kaalyado ni Mayor Isko o ni former Mayor Isko sa halalan sina Manila Councilors Timothy Oliver Zercal, Darwin Awisya at Elmer Par ay nag-resign sa partido. Samantala, wala pa rin kumpirmasyon si former Mayor Isko, si Yorme, kung siya ay tatakbo nga sa halalan. Pero sabi kanina ni Boy Gonzales parang sure ball na no? In fact, ito ho susunod nating balita, pakinggan niyo ho ito. May apela si Manila Mayor Hani Lacuna kay dating Mayor Isko Moreno na pag-isipan muna ang plano na tumakbo bilang mayor ng lungsod sa 2025. Ayon kay Lacuna, nare-respeto niya ang mga desisyon ni Isko pero may oras pa naman daw para i-reconsider o pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon. Samantala, hindi pa nilinaw ng mayora kung tatakbo rin siya sa susunod na halalan. Sinabi lamang nito na hindi pa oras para pag-usapan ng politika at sa halip ay mas importante umano ngayon ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Gaya ho ng basura kanina sa Divisoria. Sa report ni Boy G, sa kabilang napipintong labaran sa pwesto, mainitong politika, binigyang diin ng mayora na magkapatid ang kanilang turingan ni Mayor Isko at maranatili siyang Ate Honey ng dating Yorme. Patay ang isang construction worker na sangkot sa pagnanakaw ng nasa 1 milyong pisong halaga ng produkto sa isang warehouse sa barangay Talipapa, Quezon City. Binaril ang biktima na si Felix Sandomon habang sakay ng motorcycle taxi dakong alas 11 ng gabi sa bahagi ng barangay Sikatuna Village sa Taguig. Batay sa report, may nakakita sa suspect na bumaril kay Sandomon kaya hinahanting na ito ng mga pulis habang iniimbestigahan din ang motibo sa pagpaslang kay Sandomon. Nabatid naman kalalabas lamang ng biktima sa Camp Karingal matapos siyang maaresto dahil sa pagkakasangkot sa nakawan sa nasabing warehouse kasama ang 8 iba pang akusado. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay at Parañaque ang 4 na Japanese national na sangkot sa isang telecommunications fraud syndicate mula sa Cambodia. Bandang alas 11 ng umaga, nadakip sa NAIA Terminal 3 ang umano'y leader ng grupong si Sawada Masaya, 43 years old. Habang alas 2 naman ng hapon, naaresto ang mga kasabwat na sina Suzuki Seiji, Koji Ueda at Jun Kiyohara. Tinangka pa sanang tumakas itong 3 lalaki nang mahuli ng pulisya sa isang bahay sa Parañaque pero agad silang nahuli. Lumalabas sa records na miyembro nga ng isang sindikato. Ang 4 na nasa kote na notorious extortion at online fraud, dinala na ang mga suspects sa NCRPO headquarters sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig para sa paghahain ng kaukulang kaso.
Giniit ni Senator Grace Poe na hindi dapat nakapagdudulot ng perwisyo sa mga pasahero o sa regular na operasyon ng paliparan ang pagsasaayos sa aircon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 gaya ho na nangyari kahapon. Kasunod ito ng ginawang 12 oras na pagpatay sa aircon ng paliparan mula alas 9 ng gabi July 16 hanggang alas 9 ng umaga nitong July 17. Giit ng senadora, nakadidismaya na kailangang tiisin ng mga pasahero ang grabing init sa airport. Hindi rin dapat umano ganito ang pagsalubong sa mga biyaherong lalapag pa lamang sa paliparan o sa kanilang pagdating sa Pilipinas, lalo na kung sila ay turista syempre. Umaasa naman ang senadora na magkakaroon ng permanenteng solusyon sa nakaawang estado ng NAIA ang papasok na consortium na magre-rehabilitate sa naturang paliparan para gawin umano itong world-class na airport. Nagbawala ang Bureau of Internal Revenue na posibleng ma-shutdown ng Facebook at Shopee account ng mga hindi rehistradong online seller. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ito ay kung patuloy na magbebenta mga ito sa kabila ng hindi pagiging rehistrado. Ayon kay Lumagi, oras na makita nilang nagbebenta pa, susulatan ng mga e-marketplace o platforms kung saan nagbebenta mga ito para matiyak na tatanggalin ang anumang account o post. Babala ng opisyal, kung hindi tatanggalin ang naturang platform ang post, posibleng maging sila ay ma-shutdown para mapatigil. Matatandaan nitong July 15 nang i-anunsyo ng BIR na bubuwisan na ang online sellers sa pamamagitan ng Revenue Memorandum Circular Number 79-2024. Inanunsyo na ng Department of Foreign Affairs na ma-delay ang paglabas at pag-deliver nila ng mga pasaporte sa mga nag-apply nitong nakalipas lamang na linggo. Ang pagkaamtala sa releasing ng passport ay bunsod ng maintenance work na isinasagawa ng Apo Production Unit Incorporated, service provider ng kagawaran. Humingi naman ang dispensa at pangunawa itong DFA sa publiko, lalo sa mga apektadong aplikante, habang nangako makikipag-ugnayan sa Apo Production para sa mabilis pagbabalik sa normal nitong serbisyo ng passport releasing. Pangunahing balita. Ang ganap na oras, 7:28 ng umaga. 7:31 ng umaga. Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretsyo. Dos por dos. Pagdamutan niyo ho muna at pagtiisan 30 minutes na lang. Kasama niyo ho hanggang 8 in the morning. Ito po si Edniel Parrosa. At para ho dun sa mga nagtatanong at kabubukas pa lamang ng mga radyo, inyo ho mga telebisyon, Facebook at YouTube live streaming. Si Anthony, si Katunying mayroon hong naoohan na date. Ayun, akala nyo si PBBM lang may karapatang mag-date sa gitna ho ng trabaho. Hindi ho. Pati ho si Katunying may mga naoohan hong mga engagement ho ngayon. At si Ka Jerry, ay babalik ko yan sila. Si Ka Jerry, alam ko babalik next week. At medyo pagdamutan nyo na ho muna. Na ako muna ang inyong makakasama ngayon sa Himpapawid. Siyempre, sa mga balita at mga impormasyon dito sa programang 2x2 sa DZRH. Kanina pa ho natin ibinabalita dito sa mga kaganapan sa Metro Manila ngayon sa 2x2. Medyo mainit ang politics sa Maynila dahil mayroon hong malupit na ugong nababalik si Yorme, Manila Mayor Isko Moreno. At meron na hong Facebook post at tama ba boy, may pakiusap na si Mayor Hani Lacuna, pag-isipan ng mabuti. Ito gagawin ni Yorme, lalo pat magkapatid naman daw sila. Ayun, may mga nag-resign na pala at may mga nag-iisip o nag-aantay kung sila magre-resign ba o sisibakin. Alam niyo ho ba, maging hindi lang ho sa City Hall pati ho yung mga miyembro ng Manila Police District ay nagkaroon din ng balasahan. Kasama sa mga nasibak ang mismong police bodyguard ni former Mayor Isko Moreno. Nakatutok dyan sa isyong yan si Boy Gonzales, RH29. Boy, magandang umaga. Good morning, Edniel. Sinibak na rin, inilipat sa pwesto
ng itong supervisor ng NPD Station 2 Dagupan Outpost na si Chief Master Sergeant Gerardo Tobera na may sakop sa Dagupan Outpost dito sa ng Moriones Police Station. Siya yung nakapesto dyan na halos 5 taon na. Itong si Chief Master Sergeant Gerardo Tobera na pasamantalang inilagay naman sa headquarters ng naturang ng Manila Police District. Una lang ang nagbiti sa pwesto ang OIC Director ng Manila Traffic and Parking Bureau na si Dennis Biahe. Ito'y matapos ng lubas na muling tatakbon bilang alkalde si Isko Moreno. Si Biahe ay unang ina-appoint ni Isko nung naupo sa bilang mayor ng Manila. Bukod kay Biahe, sinasabi nagpaalam na rin sa pwesto ang OIC ng Manila Department of Public Service na si Kyle Nicole Amorao. Siya ay anak ni Kenneth Amorao na dating OIC Director ng DPS na inappoint ni Isko. Dahil sa ginawang OIC yung kanyang anak, dahil sa hinanapan sila ng civil service, kaya naging OIC, yung anak niya si Kyle Nicole Amorao na nagpaalam na rin sa mga empleyado ng Department of Public Service. Maging ang head ng Manila Department of Engineering and Public Works na si Arman Andres ay naghihintay na lamang umano ng alisin sa position. Gayon din si Police Lieutenant Colonel Ronald Santiago na hepe naman ng Manila City Security Force. Yan yung update natin sa pagtatanggal at iba na rin ang hepe ng Station 2 ng Manila Police District na si Police Lieutenant Colonel Baybayan. Dito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Sa ganap na oras na 7:36 ng umaga, binabanggit ni Boy yung MPD. Puntahan naman natin ngayon ang National Police, Philippine National Police. Kasama natin sa ating linya ang tagapagsalita ng PNP, Police Colonel Jean Fajardo. Colonel Jean, ma'am, good morning. Welcome mo sa DZRH. Gandang umaga, Sir Edniel. Po, ma'am, I understand pinangunahan recently ni Police General Marbil yung mga final stages ng meetings natin, interagency coordination para ho sa SONA. Baka ho may update ho tayo, ma'am. Mayroon bang namomonitor na banta itong Philippine National Police or yung ating mga intelligence sector? Kaugnay po nitong nalalapit na talumpati ng presidente. Tama po, sir, nitong nakakaang mag-test na po ay pinangunahan po ng ating GPNP, si Police General Romel Bernville, yung interagency coordination meeting para ilatag po yung final security plan po natin para sa nalalapit na po na SONA sa Lunes. At as of today naman po ay wala naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta para po ma-disturb or ma-disrupt po yung pagsasagawa po ng SONA. But tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga simulation exercises, yung ating mga contingency planning, at by Friday po ay magsa-send off na po tayo ng mga personnel po nating madedeploy para po sa SONA. Ayun, ay binabanggit ni ma'am nung nakaraan baka hindi tayo magbago ng deployment. More or less 22,000. Ganito rin po ba yung figures na maaari nating i-send off coming this SONA? Yes po, sir, ganun pa rin po yung figures natin, although meron pa rin po tayong tinatawag na reserve standby force if there is a need na dagdagan po yung ating deployment. Depende po sa magiging sitwasyon po sa araw po ng Lunes. But just the same, ay ready na po yung ating pambansang pulisya. Kung meron man po tayong magkakaroon ng adjustment, yan na lamang po ay kung may mabibigyan po ng permit para po mag-rally, that would depend po doon yung ating magiging latag ng security po. So hindi pa tapos, pwede pa rin magbigay ng permit sa mga susunod na oras o araw, yung QC, LGU o yung PNP, ma'am? Actually, sir, ang nagbibigay po ng permit ay ang LGU po. Kung iniintay po natin yan as per coordination po sa
local government po ng Quezon City ay may mga nag-apply na po. But antayin po natin, sir, kung hanggang bukas, hanggang mamaya po ay maglalabas po sila ng advisories na mayroon pong mabibigyan ng permit po. Alright, ma'am. Speaking of rallies, alam ko hindi na to bago dahil nagbabantay naman ho tayo kasama ng mga police. Ito hong policy na bawal magsunog ng FEG. Alam naman natin kapag SONA, kung magarbo ho sa kamera, magarbo rin ho sa mga lansangan at hindi mawawala. Sure yan, yung mga FEG na ganyan. Ano bang policy talaga ng PNP sa pagsunog o pagsira ng mga ganito hong imahe? Lalo na yung mga naglalakihan sa kalsada, Colonel Jean? Actually, sir, hindi polisiya po ito ng PNP. Malinaw pong nakalagay sa Section 13 po ng Batas Pambansa 880 na bawal po talaga na magsunog na anumang uri ng object sa mga lansangan po natin. Dahil unang-una po ay masyado po yung risky. Yan po ang, especially yan pong Commonwealth ay napaka-busy po na daan. Imagine niyo po kung magsusunog yan ay talagang magdudulot po yan ng pagsisikip ng trapiko. Pero yung pollution na idudulot po yan. Kaya bawal po yan at i-enforce po natin yung batas na yan at huhulihin po natin sino man po yung magsusunog po ng mga FEG. So yun talaga ang orders, ma'am, ng PNP and CRPO, QCPD, talagang hulihin on the spot yung mga magsusunog ng mga FEG sa araw ng SONA. Opo, sir. Yan naman po ay pagsunod sa umiiral na batas po. Kaya lang ang experience talaga natin, ma'am, talagang may makukulit talaga at ginagawa pa rin yung mga yan. Handa ba tayo, ma'am, na wag naman sana, syempre, sabi nga ni General Marbil, maximum tolerance pa rin, pero handa tayo na mag-apprehend ng mga ganyang klase ng senaryo. Lalo pat dyan sa Commonwealth Avenue, for sure, mapupuno yung mga yan. Lalo na yung papasok ng batasan. Yes po, yan ay mga anticipated po natin dahil nakikita naman po natin yan sa mga nagdaang rally po. Pero patuloy po tayong makikiusap at patuloy po yung koordinasyon natin sa mga sectoral groups na mag-rally po na sana iwasan na lamang po yung pagsusunog ng FEG. Bagamat yan ay kinaklasify po nila na freedom of expression po nila. Pero sinasabi naman po natin na ang ating freedom of expression ay hindi naman po yan absolute. Kung yan naman po ay hindi lalabag po na batas, ay sana maintindihan po ng ating mga kababayan na kailangan din naman po nating limitahan yung pagsasagawa po nila ng protest action. Alright. Ma'am, yung huling kausap ng media reporter si General Marbil, ang sinasabi niya, yung kanyang particular na concern sa SONA ay yung traffic. Maliban syempre doon sa security threat is yung problema ng traffic. Magkakaroon ba, ma'am, ang PNP ng extra focus on traffic implementation sa mismong araw, ma'am, ng talumpati? Isa po yan sa mga naging focus po ng discussion ng interagency coordination meeting, sir. At nagsabi na po nung Martes, at I understand, meron na rin pong advisories na nilabas po ang MMDA na magkakaroon po ng rerouting plan dyan po sa kahabaan po ng Commonwealth dahil naasahan nga po natin bibigat po yung trafiko. Kaya yung PNP po ay tutulong po sa pagbamanage po ng traffic, particularly yung within the vicinity po ng Batasan Complex. I understand yung may mga lugar po tayo na isasaka po sa trafiko at syempre tutulong din po yung PNP regarding that matter po. Magpapatay din ang signal na, ma'am? Sa ngayon, sir, hindi naman po yun napag-usapan during the interagency meeting but it's always a possibility. But sa D-Day na po siguro natin yan na malalaman, sir, if they need to do yung signal jamming. Ma'am, iwan ko lang saglit itong SONA dahil may lumabas na report na kabilang ho yung Manila doon sa riskiest cities. Hindi ko lang alam kung nakita niyo na ho yung studies ng Forbes. Pero ano po bang data ng Philippine National Police when it comes to guarding, of course, our cities, lalo na para doon sa safety ng mga turista, hindi lang ng mga lokal? Nakita na nga po natin yung report na yan, Sir Indian, at titignan natin kung ano ba yung mga naging basihan, kailan ba ito na conduct na survey. But on the part of the Manila po ay nakausap natin yung district director at sinasabi po niya na hindi naman po sila nagpapabaya pagdating po sa peace and order situation po sa areas at bagamat talaga namang yung Metro Manila particularly ay talaga ng densely populated po yan, we expect na talagang meron krimen po tayong maitatala. But ang lagi nating sinasabi, kung hindi ba natin mape-prevent itong mga occurrence po ng crimes, ay we make sure na mahuhuli po natin yung mga involved at talagang nasosolve po natin yung krimen. At ito naman din po ay magsisilbing giya din po ng
PNP para mas lalo pong paigtingin yung ating mga police presence, particularly doon sa mga crime-prone areas at nabanggit niyo nga rin po, pati rin po yung mga tourist spots dyan po sa lungsod po ng Maynila. Okay, nalala ko tuloy ma'am yung 2 weeks ago, last week, di ba may mga tauhan tayo ng police dyan na nasaktan din dahil sa paggampan ng kani-kanilang mga tungkulin. Pero ma'am, sa iba pa hong matters, medyo habaan ko lang ng konti, nangingi na ba ng security itong sina Senator Sherwin Gatchalian o kung sino pa man na nag-iimbestiga o nangunguna sa investigasyon dito sa Pogo dahil allegedly mayroon daw silang mga banta sa kanilang kaligtasan? Tama po, so sumulat na po ang ating kagalang-galang na Senator Win Gatchalian sa particularly sa Pasay po para ipagbigay alam na may natatanggap nga po silang banta, lalong-lalo na po through online. Kaya yung ating pong anti-cybercrime group ay nakikipag-ugnayan na rin po sa ating senador para alamin itong mga threats po na ito at para malaman at matukoy po kung saan nanggagaling po itong mga banta. At ang PNP naman po ay handang tumugon po sa panawagang ito ng ating senador. Maliban no sa kay Senator Sherwin, mayroon pa ba ma'am nagpa-rescue o nagpapatingin sa PNP ng alleged threats sa kanilang buhay o kaligtasan? Doon naman po sa relating po sa Pogo, sir, kung matatandaan mo ay yung mismong PAOK din po ay nagsabi na may mga natatanggap din po sila mga banta. Kaya nakipag-ugnayan na rin po ang PNP at yun ang masasabi po natin. Yung meron lang po mga natatanggap ay lahat po itong pagtatangka at pananakot po ay sineseryoso po ng PNP. Kaya lagi pong handa yung PNP na mag-provide po ng karampatang security doon po sa subject po ng mga threats po na ito. Alright. Ma'am, last na lang siguro talaga, last na. Hindi raw joke ang designated survivor remark, pero hindi rin naman daw bomb threat. Meron bang in particular na pagbabantay ang PNP sa ganito hong klase ho ng mga statements, lalo na coming from government officials? Sorry po, makulit. Alam po, sinagot ko na to dati. Pero baka lang, sinabi na hindi raw ito biro, sabi ng Vice President Sara. Well, sabi ko nga dati ay iwanan po natin yung karapatan po ng ating pangalawang Pangulo sa kanyang mga statements po. But on the part of the PNP, tayo naman po ay lahat ay laging nagbabantay, lagi po tayo nagmo-monitor sa anumang banta, whether ito ay minor o seryoso. At sa ngayon, wala tayo natatanggap na anong mga seryosong banta. Pero hindi tayo nagkukumpiyansa. Patuloy po tayong nangangalap ng mga information at gusto natin na lahat ay mapakinggan po natin yung report po ng ating Pangulo dahil ang sabi nga po ng ating PNP ay kapag napagtagumpayan po natin na mabantayan po itong zona, mabantayan natin ng ating Presidente, ito rin ay pagbabantay sa ating demokrasya. Alright. Ma'am, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong kaaga-aga, araw ng Huwebes. Thank you po. Maraming salamat po at magandang umaga po. Si Police Colonel Jean Fajardo ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Incoming Brigadier General Jean Fajardo. Oras 7:47 ng umaga. RH number 1. Humahataw sa komentaryo 2x2. Pasensya na ho kayo, napakatagal ho ng aming break. Ganoon talaga ho pag number 1, 'di ba? Sa pinakahuli yung survey ng Kantar Media, numero 1 ang DZRH sa quarter 2 o second quarter survey ngayon 2024. Ganoon ho talaga kapag number 1 Ang dami hong hanap buhay. In fact, nagkakagulo ho kami rito ngayon sa himpilan sapagkat nandito ho yung amin hong mga kaibigan, mga ma'am sir mula ho sa Maynila at buwabati ho sa amin ng personal dito sa aming 85th anniversary. Maraming salamat to sa pamilya ho ng Maynila at syempre happy 85th pa rin sa DZRH. Si Senator Sherwin Gatchalian kasamang ilang DepEd officials sasaksihan daw ang EDCOM 2 o pangungunahan ng EDCOM 2 dyan yan sa Tinajeros, Malabon. Abantayan yan ni RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Edwin. Angel, ngayon pa lamang ay sarado na itong gaban ng Rivera Street sa may kanto ng Governor Pascual Avenue. Dahil nga
Darating na si Senator Sherwin Gatchalian at personal itong bibisitahin ngayong umaga. Itong sa Tinajeros National High School sa Malabon para saksiyan itong EDCOM 2 Subcommittee in Basic Education. Ito yung learning camp ng mga estudyante para sa matatag pilot. Darating din si Director Jocelyn Daya Jr. Andaya, ang Director 3 ng DepEd National Capital Region at Director Marilyn Xiao ng BLD. Ito na yung second Congressional Committee on Education, EDCOM 2 delegate na darating ngayon. Ito yung programa ng DepEd na dating K-12 ay pinalitan itong matatag curriculum at ngayong araw ay implementation na nito bilang paghanda para sa susunod na pasukan sa July 29, 2024. May mga dagdag estudyante na yung nandito bilang pasiuna kung saan bago implement yung EDCOM 2 na sa pagbubukas sa July 29 ay i-implement na o may mga paunang implementation para sa final ay hindi na manibago yung mga teacher at mga estudyante at ngayon pa lang ay inahanda na at katapos nito ay implement ito sa buong Malabon para doon sa paghanda ng susunod na klase. Itong nandito na rin at nasa darating na rin si Mayor Jenny Sandoval bilang isa sa mga paunahing pagdangal sa naturang programa ng DepEd. Dito yung bupersa ng Malabon Police na pinangunahan naman ni Police Colonel J. Baybayan at ibang membro ng SWAT para magbigay ng seguridad sa pagdating ng Senador Sherwin Gatchalian. Wala pa rin dito sa Tinajeros sa Malabon, ako pa rin si Aros 23. Para sa DZRH. DZRH, ito na. Ito, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, maraming salamat Edwin Duque. Nanganganay pa kami sa sa bago naming extra Kaugnay na 85th anniversary kaya paiba-iba pa kami ng exit music. Okay, this one's for Gabby. At sumayin nyo na ho ang edisyong ito ng 2x2 sa DZRH. Again, minus Katunying na mayroon hong engagement ngayon sa isang university. At si Ka Jerry Baha na ngayon nasa, hindi ko nababagiti kung nasa. Abangan nyo sila bukas araw ng Friday, totoong Friday bukas, araw ng Biyernes. Ayan inyong napagtiisa, natakasama. Ito po si Edniel Parrosa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang umaga sa inyo at ingat sa inyong mga biyahe, mga lakad ngayong araw. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 1 minuto bago alas 8 ng umaga.